Magandang araw mga kaibigan. Tatalakayin natin ngayon ang isang napakalaking balita mula kay Kris Aquino kaugnay sa kanyang kalusugan. Hindi lang basta birthday celebration ang ating pinag-uusapan, kundi ang kanyang tapang at determinasyon sa kabila ng mga hamon na kanyang kinakaharap. Sa kanyang ika-53 na kaarawan at araw ng mga puso, ibinahagi ni Kris Aquino ang isang nakababahalang pahayag na mayroon siyang napakalakas na tsansang magkaroon ng cardiac arrest anumang oras, ngunit ipinangako niyang lalabanan ang kanyang mga autoimmune disease hanggang sa huling sandali. Sa eksklusibong panayam sa kanya ng kaibigang si Boy Abunda, sinabi ni Kris na ang mga susunod na 6 na buwan ay magiging napakahalaga para sa kanya. Sa katunayan, sa darating na Lunes ika-19 ng Pebrero, Martes ika-20 ng Pebrero sa Pilipinas, siya rin ay magtitake ng baby dose ng isang bagong gamot na nais ipakilala sa kanya ng kanyang mga doktor, ngunit may epekto itong magpapahina sa kanyang natural na immune system. Nagmanifest din into a diffuse scleroderma at inaatake nito ang lungs. You can get pulmonary hypertension from that, ayon kay Kris. Meron na akong maliliit na nodules at tama dahil hirap na ang right lung ko. Until now, part of Chern-Strauss is that you have this persistent dry cough at nagkakaroon ako ng adult onset of asthma. Right now na nag-uusap tayo, nag-sinusitis na ako. Ang Chern-Strauss, EGPA ay isa sa mga autoimmune disease ni Kris, at ngayon ay nakakaapekto na rin ito sa kanyang puso. Isa sa mga palatandaan ng paglala ng sakit na ito ay kahit ang simpleng paglalakad ay nagpapabilis ng kanyang puso. Ito ay maaaring namana niya sa kanyang angkan dahil ang kanyang lolo na si Benigno Aquino Sr., ang kanyang ama na si Benigno Ninoy Aquino Jr., at kanyang kapatid, dating Pangulo Benigno Aquino III, silang lahat ay may sakit sa puso. Ang mga kalamnan sa paligid ng aking puso ay magang-magana. Maaari akong magkaroon ng stroke anumang oras, dagdag pa niya, na nagsasabing ang ilan sa kanyang mga sintomas ay madali sanang mapagaling ng mga over-the-counter na gamot, pero siya ay allergic sa karamihan sa mga pain relievers tulad ng paracetamol. Genetics rin ang naglaro sa usaping ito, binanggit niya na ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ama ay namatay sa edad na 55 dahil sa stroke. Ang dahilan kung bakit kami napunta sa Boston dati dahil ang aking ama ay nagkaroon ng heart attack sa edad na 47, hindi maraming tao ang nakakaalam pero bago namatay si Noy, dating Pangulong Benigno Simeon Aquino, ngayon ay yumao na, ay kinailangan niya ng angioplasty. Eksaktong 5 linggo bago siya mamatay, dagdag pa niya. Sinabi ng TV host at aktres na, okay na sana, siya dito, ngunit siya ay may 5 autoimmune disease na kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Siya ay tinanong kung ano ang inaasahan niya na mangyayari sa mga susunod na 6 na buwan. Paumanhin kung may kapal ng mukha ang aking sasabihin pero talagang kailangan ko ngayon. Sa Lunes, papasok ako sa ospital. May susubukan kaming biological na gamot, this is a chance to save my heart. Kung hindi ito tumalab, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Pwedeng in my sleep or may ginagawa ako, pwedeng tumigil ang pagtibok ng puso ko, sabi niya. Gayunpaman, binanggit ni Kris na ang biological medication na ito ay hamon para sa kanya dahil hindi ito ibinibigay kaagad ng walang mga steroid. Sa Lunes, magbe-baby dose ako. Titignan kung kakayanin ko, sabi niya. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. In total, I would need 4 doses of this medication. Hindi predictable, dagdag pa niya. I hate to say it, but I've always been very upfront and honest. Hinarap ko na to, especially na birthday ko, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan na ako ng bonus. Whatever days are left, it's a blessing. But I really want to stay alive, ayon kay Kris. Gayunpaman, nanatili ang Queen of All Media na matatag at gustong mabuhay para sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi. Kailangan pa nila ako. But on the flip side, after Monday, wala na akong immunity.
Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit and wala ng immunity. I want to take this opportunity na magpasalamat sa'yo. Nangako ka sa akin na kung ano mang mangyari, meron akong 2 kaibigan na lilipad dito para samahan ang 2 boys, ayon kay Chris. You also promised me na kung may mabalitaan ka, sasakay ka sa eroplano to be with me and I am entrusting them with you. The 2 will actually be going home in 2 weeks. Naaawa ako sa 2 bata. Makukulong na ako sa bahay, tugon ni Chris. Sa ating pagtatapos, ang pahayag ni Chris Aquino ay hindi lamang nagbigay liwanag sa kanyang personal na laban, kundi pati na rin sa mga taong nakararanas ng mga kahalintulad na pagsubok. Ang kanyang tapang, determinasyon, at pagmamahal sa kanyang pamilya ay inspirasyon sa ating lahat upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Naway maging inspirasyon din ang kwento ni Chris Aquino sa ating mga sarili, na kahit sa gitna ng kahirapan at karamdaman, may pag-asa at lakas tayo upang lumaban. At doon nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa napakabigat na pahayag ni Chris Aquino. Huwag kalimutang ipagdasal si Chris sa kanyang kalusugan at patuloy nating samahan siya sa kanyang laban. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga balita at updates. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!